At kinalulugod ko po sa inyong ibalita na ang na-produce po na spirulina sa ating bansa, masasabi po natin na hindi dapat natin ikahiya. At hindi natin sinusuportahan dahil tayo ang gumawa. Hindi lang po yun yung punto na yon. Ang punto pa po na yon, dahil sa ganda ng ating bansa, tayo po ay pinagpapala ng Panginoon Diyos. At ang ating pong bansa ay mayaman sa natural resources. Kompleto po tayo ng mga minerals dito na hindi kagaya ng ibang bansa. Nakapag-produce po tayo ng pinakamagandang spirulina sa buong mundo. Yan po ang karangalan natin ngayon. Paano paraan? Kasi ang spirulina po ay kilala po yan na napakagandang source ng protein. Ngayon ang gusto po namin i-emphasize sa inyo, ang protein po na nagawa ng ating spirulina dito sa ating bansa ay pinakamataas na protein sa buong mundo. Tayo po ay nakapagtala ng 72% of protein. Ang international standard po kasi 60% up to 70%. Nasa ating pong screen, yung lab test na galing sa accredited laboratory ng FDA natin, lumalabas na 72% po ang nilalaman ng ating spirulina sa standard na amount na ginagamit din ng ibang bansa pag sila ay nagpapatest. Kaya, yung po ang isa po namin ibinabalita sa inyo, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapwa Pilipino namin, no? Ipagmalaki natin ang sariling atin, suportahan po natin. At marami na po ang gumaling dito, marami na po itong natulungan. Ang spirulina po ay hindi gamot, hindi rin po siya drugs, hindi siya medicine. Pero siya po ay kumpletong pagkain. At naniniwala po ang siyensya, naniniwala ang maraming scientists na pag ang tao raw po ay nakakakain ng kumpletong sustansya, kung ano man po ang karamdaman natin sa ating mga katawan, yun po ang magpapagaling sa atin. Ibig sabihin, kailangan po natin kumain ng tamang sustansya para makatulong po sa paggaling ng ating katawan. Bakit? Kasi po, yung ating pong pagkatao, meron pong tinatawag yan na immune system. Yung immune system na yan, nakadesign po yan na pagalingin yung mga karamdaman na dumarating sa atin. At magkaroon po ng prevention sa iba't ibang mga viruses, mga bacteria na pwedeng pumasok sa ating katawan. Kaso, kaya lang po yan nanghihina, kaya lang po tayo nagkakasakit. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo ng una kanina, dahil po sa mga preservatives, sa mga instant foods, which is mga tinatawag na toxic chemicals, mga free radicals na pumapasok sa ating katawan. Pero pag tayo po ay kumain ng gulay at prutas, mga organic foods, yan po ay makakatulong dahil punong-puno po yan ang tinatawag na antioxidant. Aside sa antioxidant, meron din po yan tinatawag na antiviral, antivirus, meron din pong tinatawag yan na anti-cancer properties. Makikita po natin sa ating slide, yung mga astronauts, sabi nila, they want spirulina in space. How about in your homes? Kaya, yung po ang isineshare po namin sa inyo. Supportahan po natin yung ating produkto, yung ating pong spirulina na na-produce po sa ating bansa. At hindi po tayo magsisisi, mga kababayan, no? Sa isang taon po na pinapakain po natin to sa ating mga kapwa-tao, marami na po itong mga natulungan ng mga karamdaman. At makikita niyo po dito na yung province of Rizal, karangalan din po ito ng mga taga Rizal, na sa kanila pong lugar na kapaglagay po ng plantation ng spirulina na marami na pong nakikinabang sa health benefits ng mga Pilipino. Yung mga nakakapag-take po nito, sinasabi nila sa amin, masarap po ang kanilang tulog, masarap din po yung kanilang gising. At higit sa lahat, nakakadumi po sila ng maganda. Kasi po ang sikreto po, para gumaling po ang ating mga karamdaman, dapat po maging regular ang ating pagdumi. Yun po ang kailangan natin. Tapos, dapat maganda rin po ang tulog natin, nakakatulog tayo sa panahon na dapat na natin magpahinga. At maganda rin yung gising, kasi may mga tao parang hirap matulog. Makatulog man, kinaumagahan, masakit pa rin ang ulo pag gising. Pero lahat po ng umiinom ng spirulina,
yung pong binabalita nila sa atin, masaya-masaya sila, masarap na po ang kanilang tulog, masarap pati gising. Tapos, nagno-normal po ang kanilang pagdudumi o paglalabas ng dugo. Ngayon yung mga bata, pwede po natin pakainin kahit isang capsule po araw-araw. Pwede po siyang ihalo sa gatas o sa tubig na kanilang iniinom. Ang spirulina naman po ay hindi mapait, so makakain po ito ng mga bata. At makakain din po ito ng mga matatanda, nakakatulong po sa kanilang pagtanda para maprotektahan po sila sa kanilang mga katawan na pwedeng dapuan ng iba't ibang mga karamdaman. Pagdating naman po sa mga health benefits ng spirulina, kukulangin po ang isang araw sa pagpapaliwanag ng napakarami ng mga health benefits na napatunayan na sa buong mundo sa pamamagitan ng mga scientific studies na ginawa po ng mga scientists. Ngayon ang spirulina po, yung katagang complete food, dapat po natin maintindihan yan. Kasi when you say complete food, yung pinakamaliit po na part ng katawan natin ay nakakakain. To be exact, yung ating pong mga cells. Kasi po, yung mga pagkain po ngayon, madalas, hanggang dyan lang po. Kaya ang pakiramdam natin ay, after natin kumain, parang imbis na lumakas tayo, nangihina pa tayo. At ang totoo po nito ay inaantok tayo, yung tinatawag nilang baboy syndrome. Na pagkatapos kumain, inaantok. Bakit? Kasi yung kinain po natin na pumasok sa ating stomach, nahihirapan pong i-digest ng ating stomach, kaya nangangailangan po na tayo ay matulog o magpahinga. Pero pag tayo po ay uminom ng spirulina, ang nakakakain po mismo sa ating pagkatao, yung ating pong cells mismo, na kung saan nabubusog po ang ating mga cells na hindi kagaya ng ibang pagkain na nabubusog lang po ay tiyan. Okay? Dahil po naniniwala po tayo na hindi po sapat na vitamins lang ang inumin ng tao. Hindi naman po sapat na minerals lang. Hindi rin po sapat na kumain lang tayo ng carbohydrates or protein. Naniniwala po ang science na dapat kumpleto po tayo. Yung tinatawag na cofactors. Mas nagiging maganda po ang function ng minerals kung meron pong vitamins. Mas nagiging maganda po ang function ng vitamins pag meron pong minerals. At ang minerals at ang vitamins, magagamit naman po yan ng ating pagkatao para mas lalong mag-function ng maganda yung tinatawag na life enzymes, yung tinatawag na mga amino acids, yung carbohydrates, yung protein na mga kailangan ng katawan natin para mag-function siyang maganda. Ang tawag po dyan ng siyensya yung tinatawag na synergistic effect. Therefore, kailangan po ng cofactors na magtutulong-tulong para mas lalong gumanda ang function ng mga minerals na ito sa ating katawan. At ang good news po yan na gusto namin i-share sa inyo, lahat po yan ay nasa spirulina. That's the reason why kung bakit tinawag siyang complete food, perfectong pagkain, perfect food for mankind. At ang maganda pa nito, gaya na sinabi ko sa inyo nung una, hindi po siya invented by man. Kasi maraming invento ang tao na papakinabangan po natin. Maganda po, nagagamit natin. Especially yung mga technologies. Pero hindi natin maaalis na iba pa rin po kung ang mismong gumawa ay ang nature. Diba? Ang mismong gumawa po yung ating Diyos. Mas kumpleto po yun, mas perfect po yun. Kasi kung minsan, pag ang tao po ang gumawa, maaaring sobra, maaaring kulang. Pero dahil nature po ang gumawa sa kanya, siya po ay organic, wala pong nag-invento sa kanya, masasabi po natin na tamang-tama po ang sangkap na nasa kanya. Ngayon ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung spirulina natin. Kasi ang spirulina po natin dito, meron po tayong granules form at meron din po tayong capsule. Hindi po tayo gumamit ng tablet, no? Kasi yung mga tablet po, nangangailangan pa po ng pandikit para mabuo.
Ngayon, sa magustuhan po namin ng ating kumpanya na maibigay sa inyo ang pure, high-grade spirulina, namili po tayo ng powder form, granules, and capsule. Kasi yung capsule naman po, powder din po ito, nilagay lang po sa capsule. Ngayon, para makita nyo po kung ano po ang ating produkto, meron po ako dito isang basong tubig na lalagay ko po dito ang spirulina para inyo pong makita. Yan po, no? Ibubuhos po natin yung powder na nasa loob ng capsule. Kung mapapansin niyo po rito, ang spirulina po ay green na green. Yun po yung tinatawag na chlorophyll na napakaganda po sa dugo. Kailangan na kailangan po ng ating katawan. Bukod sa pagka-green niya, may makikita pa po tayo na parang kulay blue sa kanya. Actually, no? Matatagalan lang po kasi tayo. Pag tuminang po yan, mas lalong mapapansin po natin yung blue niya. Kasi hihiwalay po yung spirulina mamaya sa tubig. So, makikita po natin yung kulay blue niya. Yung kulay blue niya, yun po yung tinatawag na phycocyanin. Ano naman po ang phycocyanin? Yun po ay napakaganda po na panglaban sa cancer. Yun din po ang maganda sa cholesterol. Yung may mga cholesterol matataas, yung may mga high blood, yung may mga arthritis. Gaya po na sinasabi namin sa inyo, bukod sa nagpapainom po tayo ng spirulina, dapat tinutulungan din po natin ang ating mga kababayan kung ano naman po ang mga dapat iwasan po nila pag sila po ay may karamdaman. For example, meron po tayong mga bukol, yung cyst or tumor. Pinagbabawal po natin na kumain po sila ng karne muna, o muna po tayong kakain ng karne. Umiwas din po tayo sa mga dairy products. Umiwas din po muna tayo sa gatas. Umiwas din po muna tayo sa masyadong maaalat, sa masyadong matatamis, sa mga masyadong mamantika, sa keso. Umiwas din po muna tayo sa masyadong puro tinapay. Ang pagkakakain po natin, pag tayo ay may mga karamdaman na gaya ng diabetes, may arthritis, may cancer, may iba't ibang mga nagpapahirap sa ating mga sakit, dapat bantayan na po natin yung pumapasok sa ating mga bibig. Mas maigi po kung ang kakainin muna natin ay yung mga fruits and vegetable. Plus, dagdagan po natin ang spirulina, no? Minom po tayo ng maraming spirulina. Ang spirulina po, wala po siyang overdose, wala po siyang masamang side effect sa ating pagkatao. Dahil siya po ay hindi drug, siya po ay hindi medicine. Siya po ay perpekto at kumpletong pagkain ayon sa World Health Organization at United Nations. Na pag ito po ang kinain natin, ang ating spirulina, makakatulong po ito sa ating katawan para tumipensa sa iba't ibang mga sakit na lumalaganap ngayon, dala na rin po ng mga climate change, na mga pagpapabayaan ng mga kapwa-tao natin, kaya dumadami na po ang mga karamdaman. Kaya po yung tinatawag po namin Back to Nature program, ito po ay natuklasan na po ng mga dalubhasa sa buong mundo. Nakita po nila na ang tanging paraan po natin ngayon para kahit papaano ay makabawas po tayo sa pagkasira ng ating mundo, dapat bumalik po tayo sa mga organic na pamamaraan. Kung gusto niyo po makakain ng sariwang halaman, sariwang gulay, pwede naman po tayo magtanim kahit lang po sa ating backyard, sa mga lupa lang po sa paso, kung wala po tayong mga malalaking mga lupain. Nang sa ganun makatsak po tayo makakain ng mga gulay, ng mga halaman, na siguradong wala po mga harmful chemicals na magdudulot po sa atin ng karamdaman. Then magkakakain po tayo ng mga bagay-bagay na lagi pong pinatutubo ng Diyos, gaya po ng mga bawang, ng mga sibuyas, ng mga sili, ng tanlan. Parang damo lang po yan, madaling tumubo. Gaya po ng alateris. Yung alateris po, nagtatanim lang po niyan yung mga ibon. Ang English po dyan ay Philippine cherry, kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, yung Philippine cherry na yan, yung berries na yan, napakayaman po sa antioxidant at napakayaman din po sa tinatawag na antibiotics. Libreng-libre lang po yan. Minsan makikita lang po natin tumutubo kung saan-saan. Pero hindi po natin pinapansin. Kaya ang aming pong grupo, ina-aware po namin kayo na una sa lahat, magtiwala tayo sa Panginoon, manalangin tayo bilang mga tao
Magdasal tayo na sana maiwasan natin yung mga trahedya pang pwedeng dumating sa atin. At tulungan din po natin ang ating mga sarili. Mag-start po yung pagbabago sa ating mga sarili, papunta sa ating mga anak, papunta sa ating sambahayan, nang sa ganon, makabawas po tayo sa mga nakikita na mga mas maaari pang dumating na malalaking sakuna sa ating planeta o sa ating mundo. Yung mga tao naman po na matataas ang cholesterol sa katawan, no? Iwas po muna tayo sa pagkain ng karne. At highly recommend ko po sa inyo na ugaliin po natin magpa-araw sa umaga. Yung unang araw po, magpa-araw po tayo. Makakatulong po yan ng malaki sa ating cholesterol. Dahil yung sunlight po, tutulong po yan na yung ating cholesterol sa katawan, mai-convert po na maging vitamin D. Dahil po sa ganda po ng spirulina, dahil rin-recommend po siya ng World Health Organization, ng NASA, ng mga astronauts, ng United Nations, marami pong mga companies ang nagpasok po sa ating bansa at sinuportahan naman po natin nang tayo po ay magkaroon ng benefit sa produktong ito. Pero pag-aanyaya po namin sa inyo ngayon, mga kababayan namin, na pwede nating baguhin ang pangyayari sa papaanong paraan na sa pamamagitan na nakapag-produce sa ating bansa ng napakagandang spirulina, pwedeng mangyari na magmula naman dito sa ating bansa. Tayo ang unang makikinabang. At pag maraming nang nakikinabang sa atin, maaaring magmula dito, papunta naman sa ibang bansa. Sana po kung nagugustuhan niyo po ang aming advocacy, makiisa po kayo sa amin. Nang sa ganoon, makatulong pa po tayo sa marami nating mga kababayan na nangangailangan ng ating tulong. At sana po sa mga nag-iibig ng mga magkaroon ng hanap buhay, mga konting negosyo, maaari po kayo maging dealer sa amin. May train po namin kayo at kung papalarin, makapunta pa po kayo sa aming plantation. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa video na ito. At huwag niyo pong kalilimutan na humingi pa po ng impormasyon kung sino man po ang nagbigay sa inyo ng DVD na ito.